Isang foreigner nga na refugee ang umaangal ngayon sa sistema ng Pilipinas dahil nga sa na-experience nito matapos nga itong pumunta sa Pilipinas para nga makahanap ng kanilang inaasam-asam na safe haven. At ito nga isang mapait na katotohanan ang sumampal sa mga Pilipino o sa sambayan ng Pilipinas. So ang kwento ni Michelle Rose Darlin mula sa Haiti ay nagpapakita nga ng kabilang panig ng ating sistema pagdating sa bagay na ito. So matapos nga ang hit sa 80 araw ng pagkakakulong nito sa isang detention center sa NAIA, narito ang kanyang emosyonal na panawagan para sa kalayaan, dignidad at karapatang pantao at pakinggan nga natin ang kanyang boses. Asylum seekers deserve dignity, not suffering. My name is Michelle Rose Darlin. I am from Haiti. The Philippines is considered as a safe haven for refugees, for those who are afraid to return to the country because going back would mean death, torture, injustice, and suffering. For this reason, I came to the Philippines on February 11th to seek freedom, safety, peace from war, peace from torture, and peace from terror. Because I trusted the videos I saw on YouTube promoting the Philippines as a safe haven for refugees. But to my surprise, instead of a safe haven and support, I have been kept inside an airport detention center for 82 days. We are not allowed to buy basic hygiene items, talk freely with anyone, go to the hospital, or access proper health care. We are denied the basic rights that Filipino citizens have daily as free people. Because of this detention, we are unable to earn money to support our families. Instead of helping them, we are making them suffer and depend on us, which is draining our families and creating hunger. I do not want to blame the Philippine government, the Department of Justice, or immigration, because they are responsible for protecting both citizens and foreigners. Instead of protection, we are treated like criminals, like prisoners, like animals, ignored, disrespected, and forgotten. UNHCR and human rights organizations says the Philippines has been a safe haven for refugees for more than 89 years. So, why is the promise safe haven? We are still here for one reason. We have no voice. We are not asking for money or food. We are asking for one thing. Please be our voice. Please do not send us back to danger. Please give us freedom. We need to leave this detention center. Maraming salamat, Pilipinas. So ang boses ngang ito ni Michelle ay boses pa ng mga maraming individual na naghahanap lamang ng kaligtasan at pagkakataong makapamuhay ng maayos. Ang kanyang kwento ay isang hamon nga sa Pilipinas kung paano natin mapapanatili ang ating reputasyon bilang isang matulunging bansa, habang tinitiyak ang makataong pagtrato sa bawat dayuhang lumalapit sa atin para humingi ng tulong. So nawa nga ay magsilbi itong inspirasyon upang tayo ay maging boses ng mga walang boses, lalong-lalo na yung mga refugee ay welcome na welcome nga sa Pilipinas kung sakaling ito ang pinili nilang bansa para takbuhan kung sakaling nagkakagulo nga at wala na silang makitang freedom sa kanilang bansa. At kung nagustuhan nyo ang video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin na notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.